Hello, magandang hapon. Meron pala akong kasama si Alvin. Ito, magkakakwentuhan kami tungkol sa buhay ng OFW dito sa Ireland. Kaya samahan nyo kami. Wala kang pasok ngayon. Pero bukas bukas overtime. Ano ba bukas? Miyerkules. Wednesday. Mga araw ba pasok mo? Yung pasok ko is Friday hanggang Lunes. Third shift sa gabi. Magsisimula ka ng Friday. Friday hanggang Lunes. Friday, Saturday, Sunday, Sunday. Monday. May pasok kayo ng Sunday. Oo, yun yung pinakakon namin. Pinaka-whole day. Pinakapagod na araw. Kasi 12 hours. Tawid kami. Alvin dito nakatira eh. O, doon lang ako dun sa unahan. Ang araw ngayon ay Tuesday. Ano oras na? Kung na ngayon? 8. Alas 8 ng gabi. Pero maaraw pa. Alas 8 na ng gabi. Pero maliwanag pa. Ganda dito pag summer. Yan, ang tawag sa laro na yan, hurling yan. Kumbaga pasok. National sport na yan eh. Yan, kaya yung mga estudyante, no, active na active sa mga sports. Pinapagod ko pa si Alvin kung saan ko pa dinadala eh. Pasyal ba? Mahal talent din ito. Guys, nandito pala kami sa may Dugishka Park, sa may Merlin Park Playground. Kaya medyo open air, maganda to. Kaya malamig. Para mapagkwentuhan tayo ng maayos. And ito pala si Alvin, ang ating guest for today sa ating OFW series. Siya, ikwento mo naman Bin kung ano storya ng buhay mo bago ka mapunta ng Ireland. Nagsimula ako ng nagtatrabaho ako dati sa Pinas. Galing ako ng Hyundai Tacloban. Kasi taga Tacloban ako. Ano ka? Mechanic. Service mechanic. Trabaho ko almost dun mga 3 years. 3 years and a half. Mayroong nag-convince sa akin nun. Naging katrabaho ko pero galing siyang Saudi. Nag-convince siya sa akin na, pre, apply mo tong kumpanya na to. Yun doon na sa Saudi. Sabi ko, sige nga. Kasi malit lang kasi yung sahod sa Pinas eh. Kain lang. Siguro naabutan ko 275 o 285, mga ganun. A day. Grabe. Pero yung trabaho, Parehas lang din. Pagod. mas kuampa eh. Kaya trinay ko. Kumuha ko ng passport. Sabi ko, try ko nga. Anong taon to? Siguro 2018 kasi ako nag-graduate eh. Kasi absorb kasi kami noon eh. Ba OJT ka sa Oo, OJT ako doon. Kasi absorb kami ng mga classmate ko. Siguro 4 kami nung na-absorb doon. Sabi ko, parang di na maganda to eh. Puro na lang yung trabaho yung dumadagdag, hindi yung sahod eh. Kaya sakto lang yun, nag-pandemic. Doon nagbawas ng tao, tapos doon naisipan ko mag-resign. Ano yun? Pandemic mismo, after o before? O mismo pandemic ka nag-resign? Before ata yung mag-pandemic, ganun. Oh, grabe. Naisipan ko. Hirap talaga ng pandemic na dinanas sa Pinas. Ang daming apektuhan. Halos lahat ng industriya apektado ng dumaan tong pandemic. COVID. Pero bago ako nag-resign doon, sinigurado ko muna may lilipatan ng trabaho. Kasi may pamilya na din ako noon eh. Yung natrabahoan ko doon, nung nag-resign ako, kanyan PMBIC. Parang yun yung sa atin, yung LTO. Inspection. Yun yung nagpaparesto yung sasakyan para makaroon ng rehistro. Mag-record to. Record nila to pa magre-rehistro ka. Kaya doon ako nagsimula.
Siguro mga kuan lang ako doon. Mahigit 1 taon ata o mga 1 taon. Sa Tacloban pa rin yun. Oo. Pero na kuan din kami, nalagay kami sa Samar kasi nag-open din doon. Kumbaga deploy ka na sa iba't ibang lugar. Oh, ganun lang kasi nag-open lang kami doon eh. Kasi wala din doon nag-open. Tapos doon ganun din. Pero tumataas-taas naman yung sahod ko noon, konti. Pero wala pa rin. Pero yun, trinay ko mag-apply doon sa Saudi. Nung trinay ko, na-hire naman. Hindi ko naman ini-expect yung sahod na ganun. Kumbaga, gusto mo lang makapag-abroad na. Oo, Nung makapag-abroad. Makaalis ka na ng Pilipinas. Maka-experience ng abroad. At yun lang yung kuwan ko. Saudi. Yun yung Saudi. Trinay ko naman, okay naman din. Maraming Pinoy sa Saudi. Sobrang halos pag iba nga, pag sinabing abroad, parang nasa utak. Saudi ka agad eh. Kumbaga, hindi natin masyado na familiar ang iba sa atin sa mga Europe, sa mga Western country. Ganun, kaya trinay ko na i-grab. Kasi sayang naman kung hindi mo i-grab. Trinay ko. Okay naman din yung trabaho. Kaso may mga kondin dun ng mga katrabaho eh. Issue. Oo, hindi talaga maiwasan. Hindi siya healthy. Pero okay naman din. Kaya yun lang talaga. Nag-Saudi season dun. Kaya napauwi kami. 2 years lang yung contract namin. Tinapos lang. Kagaya din ng kakilala ko na nandito na sa Ireland. Doon ko nakuha sa kanya kung paano mag-apply dito. Baga ni-recommend sa ito na nandito na siya. Kasi yung mga katrabaho ko na nasa Saudi, nandito na rin eh, nag-apply dito eh. Yung iba nasa UK, yung iba na dito sa Ireland. Nga pala guys, itong Ireland ay nahahati sa dalawa. Meron itong North Ireland at merong Republic of Ireland. Itong North Ireland ay under siya ng United Kingdom o ng UK. Kaya marami ang nalilito, nako-confuse. Kaya yun, nilinaw lang namin. Balik tayo. Tapos, pag-apply mo, papuntang Ireland, proseso, baga ilang months yung waiting time mo? Matagal-tagal rin, siguro mga 6 months ata yun eh. 6 Kasi yung na-interview ako, June. Tapos nabigyan kami ng visa, mga October na ata yun eh. Ganun. Oo, kasi yun, ang inaantay kapag lumabas na yung visa, anytime, pag lumabas yung ticket, pwede ka na lumipad. Alam ko ganun ng pero sistema. Nagpapasalamat din ako sa Diyos kasi hindi ko talaga in-expect na makakarating ako dito. Kasi sabi ko sa sarili ko, try ko nga kung makapasa ako. Pag makapasa to, para sa akin talaga to. Oo, deserve mo talaga. Kumbaga, kung hindi talaga para sa akin. Kaya trinay ko lang. Sa unang Diyos, nakapasa naman sa interview. Tsaka sa trade test. Congratulations sa'yo. Nakarating ka na dito sa Ireland. Salamat. Ayun. Kumbaga, ayan, pagkatapos ng process, documents, submission, ito na, alis na kami, binigyan na kayo ng araw. Ano ka ba, na-excite ka ba? O... Sobrang excited at sobra ding malungkot kasi maiiwan ko na naman yung pamilya ko. Oo, syempre, pangalawang abroad mo, tapos syempre, lalayo ka na naman. Pero okay lang naman kasi para sa kanila yun eh. Pag-alis ko ulit eh. Worth it. Baga, yung magiging motivasyon mo sa pagkatrabaho dito ay para naman sa Pinas. Kasi, guys, yung mga OFW, nagkatrabaho yan dito pero ang utak niyan nasa Pinas. Lahat ng isip niyan, lahat ng pagbabudget na nasa Pinas, 'di ba? Ganun 'yan eh. Kumbaga akala nila okay ka, akala nila sarap ng pakiramdam na magandang weather, magandang lugar. Akala nila pag marinig yung OFW sabihin, mayaman na. Oo, yun nga eh. Hindi nila alam dito kung anong hirap gusto nating ibahin natin sana kasi inalakihan natin abroad, maganda, lahat kayang ibigay, lahat kayang pero ang kinikita kasi dito pang Pilipinas eh. Kumbaga hindi mo siya, kunyari kikita ka dito, pag ginastos mo dito yung kinita mo, maliit lang din eh. Pero pag ginastos mo sa Pinas, malaki or equivalent, iba kasi mababa yung value ng peso kaya
worth it. Pero wala naman tayo doon. Oo. Hindi mo rin mararamdaman kasi hindi mo Malayo tayo. ma-experience. Ayun. Naman kung pagdating mo sa Ireland, ano ang unang-una mong na-realize na sa bansang to? Na-realize ko dito, maganda. Yung mga tao dito, okay naman. Friendly. Simple, tahimik lang. Simple lang, tahimik. Malayo, kagaya sa Pilipinas, malayo doon. Sa dito. Oo. Tsaka dito, basta marunong ka mag-English at marunong ka makipag-communicate English, talaga. hindi ka nila pagtatawanan eh. Hindi ka nila, hindi ka gaya sa atin na i-down ka agad eh. Oo. Dito, talangin nila. Ulitin mo lang yung sasabihin mo, maintindihan nila. Tutulungan ka pa nila kung paano may deliver. Yun ang kinaganda sa mga Irish na helpful sila. Baga hindi sila Dadaw ng tao. hindi sila tumitingin sa kung ano ka, kung puti, brown, kahit ano ka. Pantay-pantay. Ilang buwan na kayo dito? January. Siguro magpa 5 months. January, February, March, April, May. Magpa 5 months na kayo sa itong June na eh. Oo, papagpa 5 months. Tapos pagdating nyo, start na kayo ng trabaho o nag-training pa kayo? Hindi, nag-training muna kami siguro mga 2 weeks ata o 3 weeks ganyan. Saan kayo nag-training? Doon ako nag-training sa sa Ballinasloe. Ballinasloe. Ano yun? Mga 1 oras na layo ata dito yun sa Galway. Parang ganun. 1 oras kung magsasakay ka ng train. Tapos itong training na to, madali ba to o kayang-kaya o para sa ano bang experience nyo dito? Na-express ko sa training, sabi ko sa sarili ko, pupukus lang ako sa training kasi nandito na tayo eh. Focus lang. Kung hanggang saan yung kaya mo, ibigay mo. Buti na nga lang nakapasa kami nun eh. Kasi kung wala, baka pinauwi din kami kagaya ng iba. Kasi talagang yun nga lang guys, yung ibang company talaga, may company talaga na pag hindi mo na ipasa yung training, nandito ka na, pwede ka na lang pauwiin ng Pinas. Ng Pinas talaga. Yun sabi ang nakakalungkot kasi andito na eh. Kumbaga, ibigay mo na. Alam na ng buong tao eh, lahat ng nasa Pinas eh, nandito ka na eh, tapos bakit bigla kang uuwi? Parang nakaka-disappoint na sitwasyon para sa kunyari ako yung pauuwiin. Sobrang nakaka-depress. Ayun, congrats napasama na yung training. Tapos salang nakagad kayo sa trabaho. Mga pagkatapos nun ng training, mga 3 weeks ata yun. Mga siguro isang araw lang yung pagitan, tapos pag bukasan, duty na kaagad. Talagang in demand talaga yung trabaho, no? Parang kailangan talaga kaagad. Kailangan talaga. Kasi marami dito yung sasakyan nila eh. Kulang sa tao. Kaya ganun. Kumbaga sa company, marami talagang Pinoy. Kumbaga, marami ng Pinoy, hindi lang basta sa Galway, hindi lang kung saan pa. Marami na. Trabaho, kukumpara mo ba yung trabaho sa Saudi sa trabaho dito? Ano bang wala experience? Yung trabaho doon sa Saudi, pabilisan dun. Dito, magtrabaho ka dito, parang chill lang. Parang sakto lang. Kung baga gawin mo lang kung ano yung job order, kung lang yung, hindi ka na mag-extra effort. Hindi na. Kaya gaya dun, tatakbo ka dun. Doon sa Saudi, tatakbo ka dun. Kasi marami talaga sasakyan nakapakapila. Kapag hindi nyo mahit, papagalitan ka pa. Hindi ka gaya dito, kung ano lang yung binigay, yun lang. Makakapagpahinga ka pa kung matapos mo agad ng kuan. Hindi ka gaya dun, tak yung pawis mo. Parang nga dito sa Ireland kasi napakaganda ng sistema ng trabaho eh. Kumbaga kung ano lang yung trabaho mo, yun lang yung gagawin mo. Gawin mo lang yung kung ano yung inutos sa'yo. Gawin mo lang sa tamang oras mo. Pwede ka nang umuwi. Tapos na yung shift mo. Tapos na. Kasi minsan pagaya sa Pilipinas, kahit magtrabaho ka ng sobrang effort, ibigay mo lahat ng oras mo, wala eh. Kumbaga ang nangyayari,
tumatagal ka lang sa isang kumpanya pero hindi mo nararamdaman yung Oo, ginhawa. Tama ba ako? Na-experience mo ba yun sa Pinas? marami yan. Doon? Oo. Nagtrabaho ako sa Pinas ng 5 taon. Ayun. Para sa akin, ibang-iba talaga yung kultura sa ibang lugar. Kaya sa atin, di ba, kailangan natin, sige, experience ka muna sa Pinas, aral ka ng mabuti, kompleto ka ng documents, tsaka ka mag-apply ng abroad. Yun ang pinaka the best way. Ngayon, sa mga kapanood nito guys, si Alvin po ay mula sa Pilipinas, pumunta ng Ireland, lakas loob, dala ang kanyang sarili. Ano bang may papayo mo sa mga gustong mag-abroad dyan? Sa mga gustong mag-abroad, ipagpatuloy nyo lang yan. Kasi, yan yung magandang desisyon sa Susi. Buhay. Yan ang magiging susi. Sa buhay. Kasi kung mag-stay lang tayo dyan sa Pinas, wala tayong patutunguhan. Masyado na tayong umasa ng umasa sa pagbabago sa Pinas, pero parang nangyayari, lalo lang lumalala eh. Ayun. Sa mga makakapanood nito, ito ay isang storya ng totoo at natural na OFW. Walang luxury, walang magagandang bagay, magkakwento kami ng experience. Kaya ayun, ano bang agency para malaman nila ang Caves, Manpower, Manpower? Saan ito na makikita? nasa Makati yan. Oo, kasi sikat to eh. Sikat yan. tong page na to. Mga skilled worker yung Skilled hinahire nila. workers, Ireland, Australia, Denmark, UK. UK. Yan, baga sobrang Basta popular nito para sa mga OFW. Mga part of Europe yung mga hiring nila. Ayun. Baka may gusto kang i-shout out. Shoutout pala dyan sa mga taga Pinas. Kung mag-anak sa iyong asawa, anak, katatay, nanay. Shoutout pala dyan sa anak ko. Yan. Pagkabit ka dyan huwag kang malikot. Yun, si papa mo nasa Europe. At ang kinaganda pa dito, pag ikaw nagtagal sa Ireland at mabigyan ka ng naturalization o maging citizen ka, pwede mong kunin yung pamilya mo. Sa Saudi pwede. ba? Sa Saudi, ganun ba? Ganon din dun. Pwede rin namang kunin. Kaso, malaking proseso din eh. Pero dito, mas okay dito kaysa dun sa Saudi. Kasi dito, makapagtrabaho pa kasama mo, hawak mo pa yung oras mo. Hindi kagaya dun. Kumbaga itong bansang to, kumbaga pro family for talaga to. Kumbaga magandang magpalaki ng anak. Oo, dito Kung kasi sa Saudi ba, okay naman magpalaki na siguro kasi may mga kababayan din tayo dun matatagal na eh. Pero kung ikukumpara mo ba, saan ba ang security, safety, tsaka environment para sa pamilya? mas maganda dito sa Ireland. Kasi dito, kung nandito na yung pamilya mo, pwede mo papag-aralin dito ng libre. Oh, libre nga daw dito. Libre. Di ko pa alam guys kasi wala naman akong anak dito. Kaya soon, kung magtagal ako dito, kukunin ko rin pamilya ko. Yan ang magandang plano. Kasi masarap talaga kasama ang pamilya. Kasi ang pagiging OFW guys, sakripisyo. Sakripisyo talaga. Sakripisyo yan na malayo ka sa pamilya mo. Bawat sentimo kinikita mo, mahalaga, no? Ayun. Anyway, guys, thank you for watching. Sa may mga gustong katanungan, comment kayo sa baba para meron pa kaming matapik sa susunod pang mga video. At salamat sa panonood. At kami ipapasok na kasi ang lamig. Di kami makatagal ng Malamig dito. na, malamig. Lumalamig na at magkikita tayo sa susunod pong mga video.